Kumusta? Pwede ba sir? Kumusta na po? How ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kami uminom dito kahit sa Dubai pa kami. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman nai-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi when dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai, which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Pagbangon kami ang unang kasama mo. Habang nagkakape, kami ang papatamis ng umaga mo. Sana all sweet. Traffic? Aroy! Goodbye, sweldo! Kami nang bahala sa sound trip mo. Tugtugang malala na to. Bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, bawat umaga. Good morning, Panga! Kami! Number 1. Kami ang Energy FM mo. Good morning, Panga! Good morning, Panga! Ultrasonic Broadcasting System Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy! 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 Same, pero iba. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy.
Lindsay. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi sa lahat po ng nakikinig sa Lihim ng Liham ngayong umaga. Ako po si Joel, 32 years old, isa pong simpleng construction worker mula sa Tarlac. Nandito po ako ngayon sa Mandaluyong para po magtrabaho at araw-araw nakikinig kami sa Energy FM. DJ Lindsay, ito na rin po yung nagtulak sa akin para ibuhos dito ang bigat na nararamdaman ko dahil hindi ko na kayang itago pa ito kahit kanino. DJ Lindsay, araw-araw nagpapakahirap ako dito sa Manila. Halos isang buwan bago ako makauwi sa Tarlac. Ang dahilan ko lang naman ay para masimulan namin yung pangarap naming mag-asawa na magkaroon po ng sariling bahay at simpleng buhay. Hindi po madali kasi araw-araw nasa ilalim ako ng init ng araw. Pawis, pagod. Pero sa tuwing naiisip ko yung asawa ko na nasa bahay, yung babaeng pinakasalan ako at nangakong sasamahan ako sa hirap at ginhawa, ginaganahan ako. Akala ko, DJ Lindsay, lahat ng hirap may katumbas na pagmamahal. Hindi pala. Nitong huli, DJ Lindsay, nabalitaan ko ang pinakamasakit sa lahat. 5 buwan na palang may relasyon ang asawa ko at ang sarili kong pinsan. Halos hindi po ako makapaniwala nung una. Kasi tiwala po ako sa kanilang dalawa. Wala pa kaming anak. Kaya ngayon, buntis siya. Ang sabi sa akin, 7 buwan na raw siyang nagdadalang tao. Ang iniisip ko, DJ Lindsay, hindi ko na alam kung ako ba ang ama. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula. Yung pinsan ko na itinurin kong parang sariling kapatid. Pinagtaksilan ako. Gumuho lahat ng pinaghirapan ko. Ang mas masakit pa, hindi ko na maharap yung mga kamag-anak ko na para kong pamilya noon. Para akong pinagtaksila ng 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng buong buhay ko. Alam ko pong hindi ako nagkulang. Alam ko pong hindi ako naging tamad. Pero bakit naman ganito? Gusto ko na lang itanong, dapat ko pa bang panindigan yung asawa kong buntis ngayon? Kahit halatang halata naman na yung pinsan ko ang ama.
Di ko rin alam, DJ Lindsay, kung kaya ko bang panindigan yung batang yun. Kasi araw-araw kong naaalala yung pagtataksil nilang dalawa. Hindi ko po alam kung tama bang umalis na lang ako at iwan silang dalawa. Magpakalayo-layo at magsimulang muli. Ang bigat po sa pakiramdam, DJ Lindsay. Pero sana may makaintindi. Simpleng tao lamang po ako. Pero bakit the more na nahihirapan ako, mas lalo din po akong nasasaktan. Hirap ka na nga sa buhay. Hirap ka pa sa pagmamahal. Maraming salamat. Muli, ako si Joel. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Tayo pa rin po ang istasyong same, pero... Iba! Pangga, we are number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo... Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Okay. At syempre naman, ikaw pa rin po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. Programang wala kang matututunan, Pero minsan meron naman. Pero meron ka rin mararamdaman. Ay, nako. Uy, nakakaawa si kuya ha. Na-imagine ko kasi yung lagi niyang ginagawa, di ba, yung trabaho niya. Tapos biglang pag-uwi niya, malalaman niya na, alam mo yun, pinagtaksilan ka pala ng taong mahal mo. Habang nagpapakahirap ka, habang kinakaya mong kumita ng pera, kahit mahirap, kahit ang daming pagod, ang daming hirap. Diba? Kinakaya mo pa rin kasi nga mahal mo yung asawa mo para lang mabigyan siya ng magandang buhay at yung simpleng, alam mo yun, simpleng life lang para sa asawa mo. Wow! Ano bang gagawin mo kung ikaw nga ang nasa sitwasyon ni Joel? Uy, gusto kong i-welcome yung mga pangga po natin na nakikinig ngayon, yung mga lalaki. Oo, kasi mas, alam mo yun, mas feel nila ito eh. Ano bang gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Joel, kung sa inyo mangyari ito? Message niyo po ako, pwedeng yan. Hanapin niyo po kami sa Facebook, Energy FM 1067. Tapos, hanapin niyo po yung live. Tapos doon kayo mag-comment sa live na yan para masaya ang live. Babasahin natin yan on air at we'll very much appreciate yung mga comments po ng mga pangga po natin, ha? 9:16 ng umaga. Hello naman, sabi ni Arch. Wow, ang cousin mo naging cousin-tahan ng misis mo. That does hurt to the max. In either case, whether the child is yours or not, dapat talaga umalis ka na muna. Lalo na kung hindi ka sure sa mga nararamdaman mo dahil sa sakit. Maybe later, you'll have clarity kung kaya mo pang panindigan ang misis mo. True enough. Thank you very much, my friend. Sabi naman ni Grace, hi DJ Lindsay, napakahirap ng pinagdadaanan niya. Siguro nagkamali siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya at minahal. Hiwalayan mo na siya at sila na lang magpinsan o ng pinsan niya ang magsama at makakahanap ka rin ng taong totoo na nagmamahal sa'yo. Manloloko yung babae na yan, hindi na dapat pa in-appreciate ang hirap mo sa trabaho. Dapat in-appreciate niya yung hirap mo sa trabaho. Shoutout mo kami dito sa Bacoor, Cavite, sabi ni Grace Lasal. Good morning! Sabi naman po ni Melvic, ibigay mo na yan dyan sa pinsan mo. Kung ganun lang kadali, di ba? Sabi naman po nitong si Kyler, cheater is always a cheater. Kahit tanggapin mo yan, nandyan pa rin sa isip mo na niloko ka niya. Ang ginawa niya at yung panggugulo sa buhay mo. Kasi iisipin mo na may gagawin siya ulit. Kahit malayo ka, kung tapat sa'yo yung tao, hindi niya gagawin yun sa'yo. Hindi ka dapat sa kanya. Kaya ginawa niya yun sa'yo.
May mga bagay talaga na, alam mo yun, sabi ni Fatima, wag na, dapat hindi na ituloy. May mga bagay po talaga na dapat hayaan na lang natin, at tulungan na lang natin ang ating sarili na makabangon muli. Unahin at mahalin natin ang ating sarili sa ngayon. Alam mo yun yung nakakalungkot, no? Yung tipong binigay mo yung 100% mo dun sa tao, tapos lolokohin ka lang niya. Wow! Diba? Yung parang, kailan mo ba masasabi na nagkulang ako or sumobra ako? Sabi ni Yoli, naku, hiwalayan mo na, hindi siya karapat-dapat na mahalin, sayang lang ang sakripisyo mo. Sabi naman ni Vance, iwanan mo na yan, mag-move on ka na kahit masakit. Okay. Sabi ni Josa, mahirap po yan kasi traumatizing pa nga minsan. Personally, if ako yan, iiwan ko na kasi parang I can't give the same trust and respect sa ganyang tao. Hindi na talaga kasi, alam mo yon, yung tipong papraning ka eh. Diba? Yung paranoia, yung talagang will kill us when we love deeply, when we love someone so much. Tapos nakagawa sila ng bagay na sasakit ng puso natin. Alam mo yun, ikakadismaya natin. Yung paranoia, yung tipong papatay sa atin araw-araw. Kasi iisipin mo, sino kayang ka-message niya? Sino kayang kausap niya? Sino kayang nakita niya habang papasok siya sa trabaho? Sino kayang dumalaw sa kanya sa trabaho, di ba? Sino kayang dumalaw sa kanya sa bahay? Alam mo yung mga ganyang effect? Wow! It will haunt you eh. Yung mga maling ginawa sa'yo ng taong mahal mo. Yun nga ang pinaka-unfair na part ng life. Nagmahal ka ng totoo, 100%, pero ikaw pa yung na-trauma, ikaw pa yung iha-hunt ng mga bagay na hindi mo deserve, di ba? Well, sabi nga nila, kapag nagmahal ka, may tendency talaga na turuan ka ng leksyon ng ng universe. Sabi nila, hanggat nasasaktan ka or hanggat hindi pa sa'yo binibigay ng universe yung tamang tao, patuloy kang magiging in search of that one person na kukumpleto sa buhay mo. Pero ang tanong, hanggang kailan? Diba? Hanggang kailan ka maghihintay? Tulad nitong si Kuya, wala siyang ginawa, si Joel, diba? Wala siyang ginawa araw-araw kundi magtrabaho, bigyan ng magandang buhay yung kanyang asawa, pero niloko pa din siya. Hindi pa rin naging satisfied yung babae sa kanya. Diba? Sabi nga nila, kung gusto mo na magkaroon ng successful na buhay, masanay ka na hindi nakikita madalas yung asawa mo. Kasi ang lalaki na gumagawa ng paraan para gumanda ang buhay mo, hindi mo yan palaging makikita kasi busy siya na nagtatrabaho. Diba? Dapat maging komportable ka dun sa idea na hindi mo palaging makikita yung asawa mo at hindi siya magiging present sa inyo palagi dahil nagpapakapagod siya para magtrabaho sa labas. Naghahanap siya ng pera, dumidiskarte siya kung paano kanya bibigyan ng magandang buhay, di ba? Ngayon, ibang stress yung nabibigay sa atin ng taong nandyan nga palagi, pero, di ba, nandyan lang sa bahay mo palagi, nakikita mo within reach palagi. Pero ang problema mo naman is kung paano babayaran yung bills ninyo sa bahay. Di ba, kung paano pag-aaralin yung mga anak ninyo. Kung paano kayo makakasurvive araw-araw. Sabi ni Alan Ignacio, mahirap talaga yung part na yan pero trust the process. Kakayanin mo yan and don't worry, pasado ka na. Pasado na ang divorce bill sa Pilipinas, kaya hiwalayan mo na yan. Alam mo, personally, ako masasabi ko, no, Joel, mahirap talaga yan. Kasi lalo na mga lalaki, may mga ego yan, hindi mo pwedeng tapakan ang kanilang mga ego. Kasi kung hindi, tatumbling sila maraming beses. Wow! Gagawa sila ng mga bagay na sabi nga nila, unimaginable. Joel, bilang babae, no, back off muna for a bit. Alam ko how you love your Missy so much, pero this time around, back off ka muna. Kasi iisipin mo, hindi ka nirespeto ng babae. Biruin mo, kung hindi mo nabisto, no, o hindi mo nalaman na buntis siya, hindi naman, alam mo, hindi sila aamin sa'yo. So, ibig sabihin, wala doon yung respeto. Ewan ko sa inyo ha, yun lang naman yung para sa akin. Importante kasi sa, alam mo yun, sa isang relasyon yung pagmamahal, respeto, and tiwala sa isa't isa. So kung nawala yung tiwala, nawala yung respeto, tas pagmamahal na lang yung meron, magsusurvive ba yung isang relasyon? I don't think so. Wow! I don't think so. Di ba no, Hepe? Dapat may tiwala ka, may respeto ka para sa partner mo, lalong-lalo na sa lalaki. Dapat the moment na maging together kayong dalawa, the moment na mag-create kayo ng life with each other, dapat alam mo na siya yung sasargo. Dapat alam mo na siya yung babangka most of the time.
'Diba? Kasi siya yung magiging leader ng inyong pack, ng inyong buhay, ng inyong pamilya. Sabi ni Darwin, pero talaga ang pinakamalaking problema sa mag-asawa? Pera talaga ang pinakamalaking problema sa mag-asawa, lalo na kung OFW ang asawa. Oo, hindi naman OFW, malayo lang. Manila, Mandaluyong actually, tapos Tarlac daw. Naiiwan dun yung asawa niya. Yun pala. Oh, may kakwek-kwek. Kakwek-kwek! May kakwek-kwek yung asawa niya. Yung pinsan niya yung kakwek-kwek. Okay Ay, nako. Sabi ni Reza, sa una lang yan masakit. Habang tumatagal, mas masakit pa. Thank you, ha? Ay, nako. Back off a bit. Oo, take one step back. No, para dito kay Joel. Tapos, tingnan mo na lang muna yung mga pangyayari sa buhay ninyong dalawa. Kasi, may anak na sila. Hindi mo rin naman alam kung sa kanila yun o sa'yo. Kasi syempre may nangyayari din sa inyong dalawa. So, siguro ang magiging battle na lang is with you and yourself. No? Kung kaya mo bang tiisin yung lahat. Kung kaya mo bang panindigan. Kahit na, di ba? Kahit na may ganyang kondisyon. Kahit na alam mong niloko ka niya. Kakayan mo bang panindigan yung ganong buhay kasama yung babae na pinagtaksilan ka? At the end of the day, ikaw pa rin ang kakalaban sa sarili mo. At the end of the day, dedebatihin mo rin yung sarili mo bago ka matulog sa gabi. 'Di ba? At pag uwi mo sa bahay, kaya mo bang tiisin na itong babaeng to, nasasamahan ko, nakakatabihin ko sa pagtulog, nayayakapin ko, naikikis ko, pinagtaksilan ako with my own blood, with my own cousin. 'Di ba? Yun eh. Yung sarili mo yung kalaban mo. So, sana makapag-decide ka ng maayos. Ngayon, kung hindi mo sila kayang patawarin at kung magkakaroon ka rin ng doubts in the future, hiwalayan mo na lang si ante mo. Kaya sa mahal ko, isumbat mo yan sa kanya pagdating ng panahon, madadamay pa yung bata. Wow! Kaysa magkasumbatan kayo, magkasakitan kayo in the future just because may ganyan na nangyari sa relasyon ninyo, iwanan nyo na lang yung isa't isa. Mag-move on na lang kayo pareho. Yun yung pinakamaganda sa lahat, mahal ko. Ha? Oo. Kung hindi mo kayang magsimula sa umpisa with a clean slate, kung hindi mo kayang patawarin yung asawa mo, alis ka na lang. Maghiwalay na lang kayong dalawa. 9:25 ng nagmamagandang umaga, mahal ko, Panggako baby ko. Syempre naman, ikaw pa rin po yung nakikinig sa Lihim ng Liham and playing you this song from Michael Pangilinan. This one is called Hanggang Kailan. Okay? Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Wow! At tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Tutok lang!